Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama ulit sa amin. Hawak na namin yung mga materyales na pinadala mo tungkol sa isang salita na, alam mo yun, parang palagi nating naririnig pero baka hindi natin lubusang naintindihan. Integridad. Oo. At sa totoo lang, pagkatapos naming basahin to, parang mas lumawak yung pagtingin namin dito. Okay, let's unpack this. Ang misyon natin ngayon ay lampasan yung karaniwang ideya na ang integridad ay pagiging tapat lang. Simpleng pagiging tapat. Oo. Titingnan natin ito based sa sources mo bilang isang malalim na pagkakahanay, yung alignment ng puso mo, ng isip mo, at ng mga gawa mo. At aalamin natin kung bakit ito talaga yung pundasyon ng tiwala. What's fascinating here, at ito yung talagang tumatak sa akin sa mga binigay mo, kung paano nito binabago yung tingin natin. Kasi hindi raw ito isang emergency button. Oo nga. Hindi ito yung pinipindot mo lang kapag may malaking dilema kang haharapin. Sa halip, isa itong pang-araw-araw na disiplina. Isang practice. Kaya ang lente natin dito sa usapan ay integridad bilang wholeness. Pagiging buo. Pagiging buo, yung konsepto na walang pagkakaiba, walang bitak sa pagitan ng kung sino ka kapag may nakatingin at kung sino ka kapag wala. Wholeness. Gusto ko yan. Pagiging buo. Ang simple pakinggan, pero ang hirap gawin yan. So, para masimulan natin, saan ba galing yung salitang yan? May nabanggit sa sources mo tungkol sa pinagmulan mismo ng integrity? Oo, at importante yun para makuha natin yung buong konsepto. Galing kasi ito sa salitang Latin na integritas. Integritas. Ang literal na kahulugan yan ay wholeness, completeness, o parang untouched. Yung ideya na hindi siya nabawasan, hindi nabiyak. At may isang analohiya dyan sa material mo na sobrang ganda para ilarawan ito. Yung sa puno, di ba? Eksakto. Isipin mo raw ang isang malaking puno. Sa labas, pwedeng napakaganda niyang tingnan. Matayog, malago yung dahon. Oo, lahat yan. Matibay ang katawan. Pero hindi natin nakikita kung anong nangyayari sa ilalim ng lupa. Kung ang mga ugat pala nito ay bulok, o mahina, o mababaw, isang malakas na bagyo lang, babagsak yan. Bagsak talaga. Ganyan daw ang integrity. Nagsisimula ito sa mga ugat na hindi nakikita. Yung mga paniniwala mo, yung values mo, yung character mo kapag walang nanonood. So hindi lang siya tungkol sa actions, nasa foundation talaga. At nabasa ko rin dyan yung phrase na seamless integration. Paano yun sa kontekstong to? Ayun, yan na yung pagiging practical niya. Sinasabi sa source na ang integrity ay yung seamless integration of what you believe, what you value, and how you act. Walang gusot. Walang gusot, walang tahi. Walang kontradiksyon sa pagitan ng pinaniniwalaan mo, ng sinasabi mong mahalaga sa iyo, at ng aktwal mong ginagawa. Perfectong alignment, kumbaga. May katumbas pa nga yan sa kulturang Hebrew. Oo, yung tamim. Tamim, oo, na ang ibig sabihin ay blameless or complete. Isang buhay na hindi nahati ng pagkukunwari. At doon pumapasok yung verse na sinipi sa source, yung Proverbs 10:9. Whoever walks in integrity walks securely. Dati, ang basa ko dyan sa securely ay parang physical safety lang. Pero parang mas malalim pa pala. Sobrang lalim. Ang security o kapanatagan dyan ay internal. Kapanatagan ng loob. Oo, ng isip, ng konsensya. Yung pakaramdam na hindi mo kailangang mag-alala kung may mabubuko ba kasi isa lang ang version mo. Hindi ka napapagod magsuot ng iba't ibang maskara. Yun yung seguridad na dulot ng pagiging buo. Yan ang powerful. Yung security na galing sa loob. At para mas maintindihan natin yan, yung sources mo, nagbigay ng mga, parang case studies, di ba? Exactly. Mga totoong tao na sinubok ang integridad. Dito natin makikita kung paano to gumagalaw sa tunay na buhay. Ang una dyan, si Daniel sa Babylon. Here's where it gets really interesting. Isipin mo yung sitwasyon niya. Bihag ka sa ibang bansa. Tapos binigyan ka ng pagkakataon na kumain mula sa mesa ng hari. Karangalan yun, di ba? Privilege. Oo naman. Pero para sa kanya, may igig sabihin yung pagkain na yon. Sumisimbolo yun sa pagkompromiso, sa pagtanggap ng isang kulturang iba sa paniniwala niya. So, hindi lang yun simpleng pagdiet.
Humi, isa yung statement, isang aktibong pagpili na unahin yung katapatan niya sa prinsipyo kesa sa kaginawaan o pabor. Dito ipinunto ng source mo ang isang napakahalagang aral. Ang karakter daw laging nauuna sa kakayahan o competence. Gusto ko yan. Character over competence. Pwede kang maging pinakamagaling, pero kung hindi ka mapagkakatiwalaan, panandalian lang yan. Ang tiwala na bunga ng integridad ang nagtatagal. At yung pagsubok kay Daniel, public yun eh. Cultural yung pressure. Pero paano naman yung mga pagsubok na nangyayari sa dilim? Yung walang ibang nakakakita. Meron. At ito siguro ang isa sa pinakamatinding pagsubok. Dito pumapasok yung kwento ni Joseph sa Egypt, sa bahay ni Potiphar. Yung tukso mula sa asawa ng amo niya. Oo, isang sitwasyon na silang dalawa lang, walang makakaalam. Napakadaling bumigay, di ba? Pero ang pagtanggi ni Joseph, hindi lang dahil takot siyang mahuli. Ano yung ugat? Ang ugat ng desisyon niya ay yung katapatan niya una sa Diyos at pangalawa sa amo niyang nagtiwala sa kanya. At dito ipinakilala ng source mo yung konsepto ng deferred vindication. Deferred vindication. Parang pagpapaliban ng katarungan. Ang sakit pakinggan. At masakit talaga. Kasi anong nangyari sa kanya pagkatapos niyang gawin ng tama? Ginantimpalaan ba siya? Hindi. Nakulong pa nga siya. Ipinakulong siya. Yung tamang desisyon nagresulta sa pagdurusa. Ipinapakita nito na ang integridad ay hindi transaksyon. Hindi mo ito ginagawa para may makuha kang kapalit agad-agad. Katapatan sa prinsipyo. Oo, katapatan sa prinsipyo, kahit ng kapalit ay pansamantalang paghihirap. Ang vindication niya, dumating, pero maraming taon ang lumipas. Irade. So, kung pagtatabihin natin sila, si Daniel sa public square, si Joseph sa private room, ang sinasabi ng source mo, parehong mahalaga yan, na yung mga pribadong desisyon mo ang humuhubog sa karakter na haharap sa pampublikong pagsubok. At dito kailangan nating maging maingat. Kasi sa mga kwentong to, baka isipin natin na ang integridad ay nangangulugan ng perfection, na bawal magkamali. At yan yung isang maling akala na nililinaw ng source mo. Saktong-sakto yan. Yun mismo ang nasa isip ko. Kasi kung ang basehan ay si Daniel at Joseph, parang ang taas ng standard. Paano man ang tayong ordinaryong tao na nagkakamali? Dito ngayon pumapasok yung pangatlong halimbawa, si King David. Kung may isang taong nagpakita ng malaking kabiguan sa integridad, siya yon. Oo naman, yung kay Bathsheba, grabe yun. Yung kasalanan niya kay Bathsheba at yung pagpatay niya kay Uriah, yun na siguro ang isa sa pinakamatinding pagbagsak. Pero, at ito yung mahalagang pero, ang sukat daw ng integridad niya ay hindi lang makikita sa kasalanan niya, kundi sa pagtugon niya pagkatapos. Teka, baka may magtanong sa'yo, hindi ba parang easy escape yan? Nagkasala ka ng sobrang laki, adultery at murder, tapos sabihin mo lang na nag-realign ka. Paano natin malalaman, based sa sources, kung totoo yung pagsisisi? Magandang tanong yan. Hindi ito easy escape. Ang sinasabi sa source na makikita natin sa Psalm 51 ay hindi lang simpleng sorry. Ito ay isang wasak na pag-amen, isang malalim na pagkauhaw na maibalik sa tamang relasyon sa Diyos. At isang pangako ng pagbabago. Oo. Ang integridad dito ay hindi yung kawalan ng pagkakamali, kundi yung commitment to realignment, yung patuloy na pagsisikap na bumalik sa tamang landas sa tuwing naliligaw ka. Okay. Mas nabiging makatao na yung konsepto para sa akin. Hindi siya tungkol sa pagiging walang bahid-dungis, kundi sa pagiging tapat sa proseso. Bukod sa perfectionism, ano pa yung ibang mga patalim o maling akala? May tatlong mahalaga. Una, yung pagkakalito sa pagitan ng integrity at rigidity. Pagiging matigas ang ulo. Oo, minsan kasi yung may matibay na paninindigan na pagkakamalang ayaw makinig. Sabi sa source, ang tunay na integrity may kasamang kababaang loob o humility. Matatag ka sa prinsipyo pero bukas ka pa ring matuto? Okay. Pangalawa, at ito parang sobrang relevant ngayon, yung public perception versus internal alignment. Yung tukso na mas pagtuunan kung ano tingin sa'yo ng iba kesa sa kung ano talaga ang estado ng puso mo. Parang social media, 'di ba? Yung curated version.
Ang panganib, baka mas maging abala tayo sa pag-aalaga ng image kesa sa pag-aalaga ng karakter. Totoo. At yung pangatlo, Yung pangatlo, medyo tago to yung tinatawag na moral licensing. moralizing. Anong halimbawa niyan? Halimbawa, sobrang tapat mo sa trabaho, hindi ka nandadaya. Dahil doon, baka isipin mo, okay nang siguro na medyo magsinungaling ako sa asawa ko tungkol sa isang maliit na bagay kasi mabuti naman akong empleyado. Okay. Parang binibigyan mo ng permiso yung sarili mo. Eksakto. Yung good deed mo sa isang area, ginagawa mong lisensya para sa isang bad deed sa iba. Sinasadya man o hindi, at sinisira niyan yung konsepto ng wholeness. Malinaw. So kung ang integridad ay isang pang-araw-araw na disiplina at kailangan nating iwasan ang mga patalim na yan, paano natin to isa sa buhay? So, what does this all mean for you na nakikinig? Dito nagiging exciting kasi nagbibigay ang source mo ng mga practical na tools, hindi lang teorya. Ang isa sa pinakamalakas ay yung integrity audit o integrity journal. Integrity audit? Parang ang bigat pakinggan, parang pangkumpanya. Paano yan sa personal na level? Isipin mo siya bilang isang regular na check-up pero para sa karakter mo. Sa pagtatapos ng araw o linggo, kukuha ka ng ilang minuto para suriin ang mga desisyon mo. Ihahambing mo yung mga ginawa mo sa core values mo. Ano yung mga tanong na pwede mong itanong sa sarili mo? Pwede mong itanong, saan ako nagkompromiso ngayong araw? O saang sitwasyon nanaig yung kaginhawan kesa sa paninindigan? O kaya, ang mga salita ko ba at gawa ko magkatugma? Pero, aminin natin, parang nakakatakot gawin yan. Baka masyado tayong mag-guilty. At yan yung mahalagang paalala mula sa source. Ang layunin nito hindi para magdulot ng guilt. Ang layunin ay para bumuo ng self-awareness. Hindi mo maaayos ang isang bagan na hindi mo alam na sira. Para maging tapat ka sa sarili mo. Oo, at habang ginagawa mo to, pinalalakas mo yung tinatawag na moral muscle mo. Moral muscle. Gusto ko yan. Tulad sa gym, hindi ka naman nagsisimula na buhat agad ng mabigat, nagsisimula ka sa maliit. So itong audit ay ehersisyo. May isa pa dyan, yung heart check exercise. Mas simple pa to at pwedeng gawin in the moment. Bago ka gumawa ng desisyon, huminto ka sandali at tanunin mo ang sarili mo. Bakit ko ito gagawin? Yung motibo ko. Oo, para ba sa prinsipyo o para sa papuri ng tao? Yung simpleng tanong na yan, naglalagay ng preno sa mga impulsive na reaksyon natin. Madaling sabihin pero ang hirap gawin yan, no? Kasi aminin natin, sa pagod ng araw-araw, mas madalas manalo yung convenience kaysa conviction. Yan siguro yung totoong laban. Yan mismo ang laban. At kaya nga ito tinawag na disiplina, hindi one-time fix. Pero yung ganda nito, ayon sa source, habang paulit-ulit mong sinasana ito, unti-unti ang integridad nagiging habit. Nagiging natural namang. Nagiging natural na, hindi na siya isang nakakapagod na desisyon, kundi nagiging default setting mo na. Ito yung paraan para yung abstract na ideya ng wholeness ay maging konkreto. Kung bubuuin natin lahat to, ang laki ng pagbabago sa pagtingin natin sa integridad. Hindi lang pala ito basta wag magsinungaling. Ito ay wholeness, yung kumpletong pagkakahanay ng puso, salita at gawa. Tama! Nakita natin na nasusubok ito sa mga pribadong sandali. At napakaluwag sa dibdib malaman na hindi ito perpeksyon, kundi isang patuloy na pangako sa muling paghahanay. At higit sa lahat, pwede pala itong sanayin? If we connect this to the bigger picture, sa isang mundong laging nagmamadali, nakatuon sa resulta at nagbibigay halaga sa panlabas na anyo, ang integridad ay nag-aalok ng isang quiet, enduring advantage. Isang tahimik pero pangmatagalang kalamangan? Oo, kapag buo ang integridad mo, ayon sa source mo, nagre-resulta ito sa mas malinaw na desisyon kasi malinaw sa'yo kung saan ka nakatayo. Nagbubunga ito ng tiwala na hindi mo kailangang pilitin. At sa huli, nagkakaroon ka ng impluensya na hindi nakasalalay sa posisyon, kundi sa bigat ng iyong karakter. At para iwanan ka naming may pagninilay, ang iyong source ay nagtapos sa isang napakagandang tanong. Hayaan ka naming pag-isipan ito. Paano kung ang mga sandali kung kailan walang sinumang nakatingin ang mas humuhubog sa iyong legacy kaysa sa mga pampublikong tagumpay mo?
Anong isang desisyon sa linggong ito ang magbabago kung tunay mong paniniwalaan iyan?